Hello mga kabibigo! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Nako, Bato de la Rosa ginalit ang mga kongresista na pro-impeachment. Nagsumiti pala or gumawa pala ng resolusyon si Senator Bato de la Rosa. Iba si Senator Bato de la Rosa Talaga na high blood na mga kongresista. Ano kayang reaction nila nun? Lalo na si Asidre. Sino ba yung, yung mga ano ba yung mga every now and then nagpapapress con at palaging confident na ma-impeach si BP Sara. Ano kayang reaksyon ni Franz Castro, ni Lele Delini? Nako yan, kabibig. At Chis Escudero, talagang sinupalpal niya ang mga kongresista na talagang sunod-sunuran lang ka Romualdez. Sabi ni Chis Escudero, hindi sunod-sunuran ang mga senador sa inyo. Oo, grabe si Chis, no? Bulgaran kung bulgaran. Oo, hindi namin trabaho ang magsunod-sunuran kay Martin Romualdez. Agoy, kasakit oy. Talagang sinupalpal ang mga kongresista na sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Bakit nga ba sila sunod-sunuran kay Martin Romualdez? Yung statement ni Chis Escudero is stating a fact. So yung mga kongresista na sunod-sunuran ni Martin Romualdez, bakit yung pa ba binoto? Bumoto pala tayo ng mga kongresista na hindi para sa sambayanang Pilipino, kundi para lang kay Martin Romualdez. Yung para mga tuta ni Martin Romualdez na kung ano ang sasabihin ni Martin Romualdez ay susunod ang mga kongresistang ito. Yan ang pagkaintindi ng statement galing kay Chis Escudero. Ano ang sabihin ni Chis Escudero? Hindi namin trabaho ang magsunod-sunuran kay Martin Romualdez. Sino ba ang unang nagpa-impeach kay BP Sara? Saang departamento? 'Di ba? Sa Kongreso, sa House of Representatives. Sila ang unang nagpa-impeach kay BP Sara. Take note, sino ang unang pumirma? 'Di ba ang anak ng presidente sino ba? Sandro Marcos. Sino ang huling pumirma? 'Di ba si Martin Romualdez? Kita nyo ang pattern? So ngayon, itong ginawang resolusyon ni Bato, doon kami magagalit kayo. 'Di ba? Huwag kayong magalit. Kung anong ginawa nyo sa House of Representatives, ito rin ang ginawa ni Bato ngayon. Nagsumite siya ng resolusyon. Kung pipirma ang mga Senado sa resolusyon ni Bato, wala kayong magagawa. Kasi tapos na ang trabaho nyo. Napa-impeach na si BP Sara. May impeachment case, pumirma kayo. Anong sabi ng mga senator doon? Ngayon, si Bato gumawa ng resolusyon. Inamin naman ni Bato na gumawa siya ng resolusyon. So ang sabihin niyo naman na it's against the Constitution. Sabi ni Bato, basahin niyo lang kung ano ang napaloob sa resolusyon. Self-explanatory na 'yon. So ito ang sabi ni Bato de la Rosa. Bato, umaming galing sa kanya ang draft na naglalayong ibasura ang impeachment versus VP Sara. Sabi ni Bato, galing yun sa office ko. Basahin nyo na lang ang reso. You'll understand everything. That's self-explanatory. Mabasa nyo doon anong sinasabi ko, anong saloobin ko. Hanapin nyo ang kopya ng resolution kasi I think it's already trending in the social media. Hanapin nyo kasi it's self-explanatory, sabi ni Senator Bato de la Rosa. Una, paglabas nitong resolution na ito, si Chis Escudero nagbigay ng komento na hindi totoo o ganito ganyan. Pero nung nagsalita na si Amy Marcos, ay nako, marami ng mga ibang senador ang nagsalita. Baka itong mga nagsalita ng mga senador na nakita na nila, nabasa nila ang resolution, baka ito yung mga senador na pipirma. Nako. Nako, tataas na naman ang BP ni Lele de Lima, ni Franz Castro, ni Raul Manuel at iba pang kongresista na sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Sino kaya ito? Chis Escudero, sabihin mo na, uy. So ito yung pahayag ni Chis Escudero tungkol sa mga sunod-sunuran. Hindi kami
sunod-sunuran kay Martin Romualdez na kung anong sabihin ni Martin Romualdez ay gagawin namin. Ano kami, tanga? Yun nga ba? Ano yung ang interpretasyon ng ibang tao? Ano ang mga senador? Sino ba si Martin? Speaker of the House, kung sa House lang siya, doon lang ang power niya. Magkaiba ang representative at saka sa Senado. 'Di ba? Oh, so ito kabibig, oh, ito yung statement ni Cheese Escudero. Ay nako, nabubulol na naman ako. Ay, oh, ito. Makinig tayo kay Cheese Escudero. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Oh, ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Uy, yung diktador pala ang mga kongresistang yan. Hala ka. Kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin Agoy. Oh, galing sa bibig ni Cheese ha. Hindi namin trabaho ang magsunod-sunuran kay Martin Romualdez. trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? True. Oh. Ngayon, 2 buwan pa lang yung inupuan dyan. Kasi mahina ang pag-usad sa impeachment case ni VP Sara. Kasi kulang-kulang o di kaya wala kayong nakitang grounds for impeachment. Kaya ang tagal, 2 months inupuan nyo. Hindi pa sapat ang quadcom. 'Di ba? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. Oh. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ang Tingnan nyo. Yun, ang mga kongresista tila nasasanay na kontrolin ang mga senador. Wow! Uy, mahiya naman kayo, oy. Itong mga senador na ito na umupo, ang milyones ang mga boto nito, 'di ba? Palaban ngayon si Cheese Escudero, Preparing for 2028 si Cheese, ano na, laglaga na ba for the sake of 2028? Natatakot kasi sa mga DDS, baka mag-zero vote talaga ang umapi sa mga Duterte. Kasi nga lang, kakampi nila ang COMELEC kaya nanalo pa rin. Si Cheese, alam niya ang bawat galaw. Alam niya kung paano niya dadalhin ang impeachment trial na ito. Sabi ng iba, good job SP, Senate President, dahil dyan hindi ka gagraduate sa 2028, iboboto ka pa rin namin. Oh, di ba? Oh, yun sabi ng isang netizen, bloodbath na ito. Senate versus Congress. VP Sara and DDS eating popcorn. Wow, nako po. So, yan po mga kabibig ha. Hadlok bang, tama yan, huwag kang sunod-sunuran sa tambaluslos. Ano na ngayon mga makabayan, Black Castro, Trillanes, Raul Manuel, si Boy Ngiwe, Akbayan Party List, huwag niyong utusan ang Senado dahil under kayo sa kanila. Kung ano man ang desisyon ng Senado, wala kayong magagawa. Huwag niyong diktahan ang Senado. Nako, ito na. Parang nag-iba ng ihip ng hangin si Cheese Escudero, sabi ng isang netizen. Kung nag-iba ng ihip ng hangin, baka may umihip din sa kanyang hangin at napag-isip-isip niya na, ay, delikado ako sa 2028. Nakita nila ang resulta ng eleksyon, napaka-powerful ng mga Duterte. Take note, Bongo, 21 million supporters ang bumoto. Sino bang hindi matatakot dyan? 'Di ba? Aimee Marcos, Camille Villar, sa panghuling week ng eleksyon, doon itinaas ni VP Sara ang kanilang pangalan, pasok na pasok sa Magic 12. 'Di ba? Ganon katindi ang power ng mga Duterte supporters. Pasok na pasok ang mga itinaas ng kamay ni VP Sara. Ganon ka-powerful si VP Sara.
So, kung ako yung intelihenteng, politiko, mag-isip-isip talaga ako. Kasi yung nakaupo ngayon, maggo-goodbye na yan sa 2028. Yung vice presidente, posibleng tatakbo, mananalo, o upo pa ng 6 na taon. So, saan ako pupunta? Yung maggo-goodbye na or yung papaupo pa lang? Oh, at powerful at hawak niya mostly ang mga supporters niya at ang daming supporters. 'Di ba mga kabibig? Oh, sabi ng isa, "Laban-laban ako kay Cheese. Tahimik lang pero nung tumira, ayan na. Laglagan na ba ito or sadyang may mga balak ding mapapaisip ka talaga anong larong gusto ng bawat isa sa gobyerno? Mukhang patintero yata ang laro nila kung sino ang taya. Anyways, God bless the Philippines sa mga nangyari sa bansa natin." You know, kung makakapagsalita lang si Tata Digong, nako, baka itong mga nagpatintero ngayon, nako, mapapahiya talaga kayo. Well, VP Sara already speak up na continue on impeachment. Nalaban siya. Hindi naman siya takot. 'Di ba? O, ito kabibigan, isang video panood tayo dito mga kabibigan. Tungkol sa resolusyon. Marami ang nawindang tungkol sa resolution mga kabibig. Oo. Ito resolution o man resolution na naglalayong i-dismiss impeachment ni Sara, pinabulaan ng ilang senador. Okay, let's watch this video kabibig ha. Sinabi naman ni Bato, totoo Ano yung sabi ng mga senador kaugnay ng kumakalat na resolusyon sa dismissal ng impeachment? Aga bukod kay Senador Amy Marcos ay walang nakikitang Senate resolution o maging draft ng umano'y dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ilang mga senador na nagbigay na ng pahayag kaugnay ng issue. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi nito alam ang kumakalat na resolusyon at wala rin anyang naihain na o nakabinbin pa ng Senado alas 10 kagabi. Itinanggi rin ni Senador Joseph Victor J.D. Ejercito na nakita nito ang kumakalat na umanay resolusyon at wala rin naman anya itong kaugnayan dahil mandato ng konstitusyon sa Senado na mag-convene o magtipon ang mga ito at tumuloy sa paglilitis. Iginit din ito na ang impeachment process ay lubhang naghahati, ngunit kailangan silang dumaan dito kahit na hindi siya pabor dito. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na unang beses lang din niya ito nakita nang itanong ito sa kanya ng media. Oo, so nakita. Unang beses na nakita niya, baka nabasa na rin niya. At mahirap anyang magbigay ng spekulasyon dahil sa dami ng posibilidad, kaugnay naman kung magkukonvene sila bilang impeachment court. Tumanggi ring magbigay ng pahayag si Senador Christopher Bongo kaugnay ng issue. Ngunit sina Senador Risa Ontiveros at Senador Cynthia Villar, sinabi nila na wala rin silang nakikita. Wala pa akong nakikita ganun. Wala yan. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, hindi niya ito nakikita at kailangan niya pa rin basahin ang kumakalat na umano'y resolusyon. Matapos nito, sinabi ni Senador Pimentel na may pagkakamali sa lohika ng resolusyon at malakian niyang tsansa na hindi ito totoo. Maging ang quotation ng constitutional provision ay hindi accurate o wasto. Ngunit si Senador Amy Marcos, sinabi na isa ito sa maraming draft na may ibang pakay at maaaring pangatlo na ito sa kanyang... May pangatlo. Pangatlo ng draft. Pangatlong version na to. So, posibleng totoo. Pero sinabi na ni Senator Bato de la Rosa talaga. Nakita. Marami anyang bersyon at lahat ay naghahanap ng pinakamabisa at pinakanaayon sa batas na solusyon na walang butas. Ayon na sa ilan sa mga nakasaad sa resolusyon na kumakalat nga ay itong impeachment trial umano ay dapat agad na isinagawa batay sa Article 11 Section 3 ng Constitution na trial shall forthwith proceed. Ngunit mahigit 100 araw na ang nakalilipas
nang isumite ang articles of impeachment ng Kamara sa Senado. Habang ginagarantiyan rin umano ng Article 3, Section 16 ng Constitution na may karapatan ng lahat ng tao ng speedy disposition ng lahat ng mga kaso sa judicial, quasi-judicial Yun pala. o administrative bodies. Bukod dito, nakasulat din na aga sa naturang resolusyon na patay sa Rule 44, Section 123 ng Senate Rules ay hindi pinahihintulutan ang pagtawid ng impeachment proceedings sa susunod na Kongreso. Kapansin-pansin naman sa kumakalat na resolusyon na walang nakalagay na pangalan ng sino mang senador, partikular na kung sino ang may akda nito, at kundi ang nakalagay lang dito ay introduced by senators. Yan ang latest dito sa Senado. Balik tayo, Aga. Maraming Introduced salamat. by senators, yun kabibig. Pero umamin na si Senator Bato de la Rosa na galing sa kanya yun. Oo. Sinabi ni ito Senator Bato de la Rosa. Oo, ito Ito ha. Siya ang nag-initiate, mga kabibig. So, panoorin natin ang pag-amin ni Senator Bato de la Rosa na siya ang nag-initiate. Ito si Senator Bato de la Rosa talaga. Ikaw na, sir. Galing mo. Ito na. Printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office. kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Paano po Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Ayun, mabasag yun kung ano yung sinasabi doon, yun ang saloobin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment case? Kahit walang trial? Kahit hindi na mag-trial? Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin niyo yung whereas. Nandun lang lahat. Intindihin na lang yun. Nandun yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo? Pero kung pinagtatanungan, nakusulta. Marami mo ito. Tapos, may nakuha na po ba kayo kung ilan ang susuporta? Mamaya na. Pag sizable na yung number na sumuporta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Kasi yung iba, mayroong na namang ibang draft yung iba. Yung iba mga kasama namin, may mga ibang draft. So may nakausap na si Senator Bato de la Rosa na tutulong na mga senador. May mga ibang draft daw yung ibang senador. Naku kabibig, this is so exciting na. So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for the day. Kung gusto mo bigay ng tip at nasiyahan ka na posibleng mabasura ang impeachment, BP Sara, sa baba lang. Hindi to compulsory ha. Yun lang po kabibig. Bye everyone. See you next time.